Masaya si Olivia Reyes Montemayor. May maayos siyang buhay, isang mapagmahal na asawa, at isang tahanang matagal niyang pinangarap. Kung may isang bagay man na hindi niya makuha, yon ay ang buong pagtanggap ng pamilya ng asawa niya. Lalo na ng kanyang mother-in-law na si Luciana Montemayor. Pero paano kung may gawin pa ang kanyang biyanan para tuluyan siyang masira sa kanyang asawa at masiraan siya ng bait? Ano rin ang gagawin niya kung hindi lang isang tao ang gumugulo sa kanyang buhay? Ito ang kwento ni Olivia, isang babaeng mabubuhay sa takot at puno ng panlilinlang. Ako si Skylar at samahan niyo ako sa kanyang kwento. Olivia! Honey! Tawag ng asawa niya. Naramdaman ni Olivia ang marahang paghaplos sa kanyang buhok bago pa man siya tuluyang magising. Olivia, gising na! Baka mahuli ka sa check-up mo. Malambing na paalala ni Henry sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Bumungad agad ang nakangiting mukha ni Henry. Nakasuot na ito ng puting polo at maayos na ang buhok. Mukhang handa na itong umalis para sa trabaho. Napanguso agad si Olivia kahit inaantok pa. Ang aga-aga naman, hindi ka makakasama sa akin? I'm sorry, honey. Hinalikan ni Henry ang kanyang noo. Alam kong nangako ako. Huwag ka munang magalit. Napabuntong hininga siya. Hindi naman ako galit. Nagtatampo lang kasi yung last time hindi ka rin nakasama sa akin. May emergency meeting ba kayo? Tumango si Henry. May investors na dumating galing Taiwan. Last minute na lang inilipat ang schedule. Sinubukan kong i-persked pero hindi talaga pwede. Napatingin si Olivia sa asawa. Kita niya agad ang pagsisisi rito. Isa yon sa mga dahilan kung bakit hindi siya madaling magalit kay Henry. Kapag may pagkakamali ito o pagkukulang, hindi ito naghahanap ng dahilan. Inaamin agad nito at inaako. Hindi niya rin naman kasi masisisi kasi trabaho nito yon. Hindi pwedeng bastang pabayaan. Mayaman ang asawa niya at maraming responsibilidad na kailangan gawin. Mas lumapit sa Henry at naupo sa tabi niya. Hindi ko gustong mamisto. Alam mo naman ang work ko. Excited din akong marinig ang heartbeat ng baby natin. Gusto ko nga sana na i-record mo ulit. Huwag ka na magtampo, okay? I love you, honey. Napailing si Olivia, ngunit hindi niya napigilang ngumiti. Inaalalayan siya nitong makaupo sa kama. Inakbayan siya ni Henry at marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Kumusta ka dyan, baby? Malambing nitong sabi. Sorry kung absent si daddy ngayon. Huwag mo akong isumbong sa mommy mo. Kasi galit na yata. Napairap si Olivia. Naririnig ka niya, tapos sisipain ka. Kasi mas love niya ako kaysa sayo. Napangiti lang ang kanyang asawa. Masaya pa rin akong magpapasipa kung ganun. Napatawa na lang si Olivia. Sa tuwing ganun si Henry, pakiramdam niya ay napakadaling mahalin ang buhay. Masayang masaya talaga siya sa piling ng kanyang asawa. Ilang minuto silang nag-usap habang naghahanda siya. Nasa walk-in closet siya nang muling magsalita si Henry mula sa pintuan. May gusto ko bang kainin mamaya? Sandaling nag-isip si Olivia. Kahit ano, pinamewangan siya ng kanyang asawa. Kahit ano. Tapos kapag mali ang binili ko, sasabihin mong hindi yun ang gusto mo. Napatawa si Olivia. Wala kasi akong maisip. Pero sige, gusto ko niyang mango sticky rice. Yun kasi ang last cravings ko. Pagkatapos magbihis, ay sabay silang bumaba sa dining area. Malawak ang mansyon ng mga Montemayor. Napakaganda, napakalaki, at kompleto sa lahat ng luho na maaaring hilingin ng isang tao. Ngunit may isang bahagi ng bahay na hindi kailanman naging komportable para kay Olivia. Ang presensya ng biyanan niya. Nasa dining table na si Luciana nang makarating sila. Eleganteng babae, palaging maayos pero palaging malamig ang tingin sa kanya. Good morning po, Mama. Bati pa rin ni Olivia. Tumingin si Luciana at plastic na ngumiti. Good morning. Son, good morning too. Maupo na kayo. Tahimik na naupo si Olivia. Sanay na siya kay Luciana. 3 taon na silang kasal ni Henry. 3 taon na rin niyang sinusubukan na mapalapit sa biyanan. Pero parang may pader na hindi niya mabasag.
Nagsalita si Henry pagkatapos humigop ng kape. Ma'am, may check-up si Olivia ngayon. Hindi ako makakasama. Baka gusto mong samahan ng asawa ko. Tumaas ang mga kilay ng ginang. Hindi ko siya masasamahan. May lakad din ako kasama ng mga amiga ko. May kung anong kumirot sa sikmura ni Olivia. Wala namang masamang sinabi si Luciana. Ngunit ramdam na ramdam niya na talagang ayaw nito sa kanya. Parang may itinatagong pagtutol. Tahimik na lang siyang kumain. Dadagdagan ko pa ng blueberry syrup ang pancake mo? Malambing na tanong ni Henry. Tumango siya agad. Oo, sige. Muling nagsalita si Luciana. Kumusta ang pagbubuntis mo? Nagulat si Olivia kasi bihira naman itong magtanong. Mabuti naman po. Wala namang problema. Umiling siya. Wala po. Mabuti. Mabagal nang umuya ng tinapay si Luciana. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ingatan mo ang sarili mo. Alam mong mahalagang batang yan sa pamilya namin. Napakurap si Olivia. Pamilya namin. Hindi pamilya natin. Na para bang hindi siya kabilang doon. Napansin yun ni Henry. Mama. Ano? Painosenteng tanong ni Luciana. She's my wife. Tigilan niyo ang pagtrato ng ganyan sa kanya. Tahimik na lang si Olivia at kumain ng kumain. Paulit-ulit na nangyayari yon. Nasasanay na lang talaga siya. Pagkatapos magpaalam kay Henry, sumakay si Olivia sa sasakyan kasama ang kanilang driver na si Mang Tony. Habang bumabiyahe, hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Luciana. Gusto niya talagang matanggap. Hindi naman siya perpekto. Ngunit minahal niya si Henry ng buong puso at gagawin niya ang lahat para sa pamilyang ito. Napahawak siya sa tiyan. Kaunti na lang, baby. Baka kapag nakita ka na ni lola mo, mahalin niya na rin at tanggapin ako bilang asawa ni Henry. Pagdating sa klinik ay agad siyang inasikaso. Pamilyar na sa kanya ang lugar. Pamilyar na rin ang mga nurse. Good morning, Ma'am Olivia. Napangiti siya kaagad. Good morning. Inasikaso agad siya ng mga nurse. Makalipas ang ilang minuto ay tinawag na siya para sa ultrasound. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso niya. Ganon siya palagi. Tuwing makikita niya ang anak at maririnig, pakiramdam niya ay unang beses pa rin. Humiga siya sa examination bed. Hi, Ma'am Olivia. Kumusta ka na? Nasaan si Henry? Nakangiting tanong ng doktor. Napangiti siya. Okay lang naman po, Doc. Nasa trabaho po siya kaya hindi nakasama. Nilagyan ng gel ang kanyang tiyan. At maya-maya ay lumitaw sa monitor ang munting imahe. Napasinghap si Olivia. Healthy ang baby ninyo, sabi ng doktor. Agad na namasa ang mga mata niya. Pagkatapos ay pinindot ng doktor ang isang button at narinig niya ang heartbeat ng anak nila ni Henry. Napakabilis at napakalakas. Napaluha si Olivia. Agad niyang pinunasan ng pisngi. Ngunit tuloy-tuloy pa rin ang pag-agos ng luha. Naririnig mo? Tanong ng doktor. Malakas ang tibok. Napatawa siya habang umiiyak. Opo, ang ganda po sa pandinig. Excited na ang mommy. Sobra po, Doc. Nakangiting sambit niya. Pagkalabas niya ng klinik, makalipas ang ilang sandali, mas magaan ang pakiramdam niya. Nasa kamay niya ang ultrasound photos. Paulit-ulit niya yung tinitingnan habang naglalakad papunta sa sasakyan. Hinay-hinay po, ma'am, sabi ni Mang Tony. Tumango naman siya. Opo, maya-maya'y napalingon siya sa kabilang bahagi ng parking lot. Bahagya siyang natigilan. May isang lalaki na nakatayo lamang at nakatitig sa kanya. Hindi niya maaninag ng maayos ang mukha nito dahil sa distansya. Ngunit parang pamilyar at tila nakita niya na ito dati. Napakunot noo si Olivia. Sino yon? Ano po yon, ma'am? Tanong ni Mang Tony. Muli siyang tumingin. Ngunit bago pa niya maaninag ng maayos ang mukha nito, nawala na ang lalaki. Parang bigla na lamang naglaho sa pagitan ng mga sasakyan. Napakurap si Olivia. Mabilis niyang sinuyod ng tingin ang paligid. Wala na ang lalaki. Ma'am, tawag ni Mang Tony at medyo nagtataka na. Ayos lang po ba kayo?
Tumango na lang si Olivia. Oo, ayos lang ako. Siguro namalikmata lang siya. Pagod lang kaya ang dami niyang nakikita na hindi naman dapat. Sumakay na lang siya sa sasakyan. Habang umaandar yon palabas ng parking lot, muli siyang napahawak sa tiyan. Unti-unting bumalik ang ngiti sa kanyang labi. Hindi na ako makapaghintay na makita ka, anak. Mahina niyang bulong. Marahang hinaplos ni Olivia ang kanyang tiyan habang nakatanaw sa bintana. At habang sumasayaw ang sikat ng araw sa kanyang mukha, puno ng pag-asa siyang ngumiti. Siya nga po pala, Mang Tony. Daan po muna tayo sa mall. Gusto ko pong mamili ng ilang gamit para sa baby ko. Napangiti si Mang Tony. Mukhang excited na po si Ma'am. Mahina siyang tumawa. Sobra po. Saka gusto ko pong ako ang personal na bibili ng mga gamit niya. Makalipas ang 30 minuto, nasa loob na siya ng mall at nasa malaking baby store. Sinabi niya na lang kay Mang Tony na balikan na lang siya at mamasyal na rin kung gusto nitong mamasyal. Pakiramdam ni Olivia ay para siyang batang pinakawalan sa isang tindahan ng laruan, kung saan-saan siya tumitingin at ano-anong gamit ang sinusuri. Ang liit. Napangiti siya habang hawak ang isang maliit na pares ng medyas. Baby ko talagang magsusuot nito? May nag-assist sa kanya ng mga sales lady, kaya hindi naman siya nahirapan. Makalipas ang halos 2 oras, napakarami na niyang nabili. Mga damit, kumot, mga bote at mga laruan. Bumili rin siya ng mga dekorasyon para sa nursery. At kahit alam niyang sobra-sobra na yon, pakiramdam niya ay kulang pa rin. Pagsapit ng hapon, nakaramdam na siya ng gutom, kaya nagpahatid siya sa isang restaurant sa loob ng mall. Pagkaupo pa lang niya ay agad siyang umorder. Habang hinihintay ang pagkain, isa-isa niyang tiningnan ang mga pinamili. Hindi niya mapigilang ngumiti. Para siyang baliw na nakangiti mag-isa. Ngunit wala siyang pakialam. Kuya, kakain lang po ako. Text po ako kapag magpapasundo na po ako. Nandito lang po ako sa JB's restaurant sa 3rd floor. Kumain na po ba kayo? Tanong ni Olivia sa tawag. Sumagot naman ang driver. Opo ma'am, kumain na po ako. Sige po, hihintayin ko po ang text ninyo. Maya-maya'y dumating na ang pagkain. Kasama ang isang baso ng fruit juice. Nagpasalamat siya sa waiter at nagsimulang kumain. Sa una ay maayos naman. Masarap ang pagkain, ngunit nang muli siyang sumimsim ng juice, bahagyang kumunot ang noo niya. Napatingin siya sa baso at muli siyang uminom. Bakit parang ibang lasa? Napakurap si Olivia. Siguro ay dahil buntis lang siya. Marami talagang pagkain ang nag-iiba ang lasa sa kanya nitong mga nakaraang buwan. Muli siyang uminom at muli niyang nalasahang iba talaga. Sa pagkakataong yon, kalahati na lang ang laman ng baso. Napabuntong hininga siya at tinawag ang waiter. Excuse me? Agad naman itong lumapit. Yes, ma'am. Pwede bang palitan itong juice? Parang iba kasi ang lasa. Hindi ko alam kung ako lang. I'm sorry, ma'am. Papalitan ko na lang po agad. May gusto pa po ba kayong ibang flavor? Tumango si Olivia. Sige, kahit lychee flavor na lang. Salamat. Pagkaalis nito ay napailing si Olivia. Napahawak siya sa tiyan. Maarte lang yata tayo ngayon. Nagpatuloy siya sa pagkain. Ilang minuto pa lang ang lumipas nang mag-vibrate ang cellphone niya. Agad siyang napangiti nang makita ang pangalan ni Henry sa screen. Sinagot niya agad. Hello? Miss mo na ako, honey. Napatawa siya. Oo, ikaw, miss mo ba ako? Oo naman, kung pwede lang na palaging dumikit sa'yo. Sambit ng kanyang asawa. Kumustang check-up? Narinig mo ulit ang heartbeat? Mas lalong napangiti si Olivia. Oo, actually nasa mall ako ngayon. Kumakain ako sa restaurant. Katatapos ko lang mamili ng mga gamit ng anak natin. Saka para sa nursery room. Itinutok niya ang camera sa mga shopping bags. Narinig niya ang tawa ng kanyang asawa. You're so excited, honey. Wala rin naman kasi akong gagawin kapag umuwi ako agad. Gusto kong personal na mamili ng mga gamit ng anak natin. May inilabas siyang damit sa isang paper bag. Tingnan mo tong maliit na damit. Ang cute, di ba? Nakinig lang ang asawa niya habang nakangiti sa video call nila. Gano'n naman sila palagi.
Lagi itong abala, kaya naghahanap na lang sila ng ibang paraan para malambing ang isa't isa. Masayang buhay nila, masayang pagsasama nila, at umaasa siyang magpapatuloy pa yon. "Uuwi ka na ba?" tanong ni Henry. "Pagkatapos kong kumain, kasama ko si Mang Tony. Ikaw, anong oras ang uwi mo?" Napabuntong hininga ang asawa niya. "Mamayang gabi pa yata. May mga kailangan pa akong tapusin sa office, honey." Huminga rin si Olivia ng malalim. "Pagod ka na naman for sure. Mag-ingat ka mamaya sa pagdadrive. I love you." "Kayo rin. I love you too, honey." At bago pa siya tuluyang kiligin ay pinutol na niya ang tawag. Pagkatapos kumain, nagpasundo na siya kay Mang Tony. Madilim na ang langit at nagsimula ng umulan. Habang nasa daan sila, mas lalo yung lumalakas. Halos hindi makita ang kalsada dahil sa kapal ng tubig na bumabagsak mula sa langit. Habang nasa likod ng sasakyan, tahimik lamang si Olivia. Nakasandal siya sa upuan at nakatingin sa bintana. Napahawak siya sa tiyan nang bigla yung kumirot. "Aray?" "Ma'am, ano pong nangyayari? Saan po masakit?" tanong ni Mang Tony. Dumiin ang kamay niya sa tiyan. "Ang tiyan ko po masakit. Hindi ko po alam, parang hinuhukay." Bahagyang nataranta si Mang Tony. "Balik po tayo, ma'am. Dalhin ko po kayo sa ospital." Tumayo agad si Olivia habang namamawis. Opo, sobrang sakit. Sobra, Mang Tony. Baka may mangyaring masama sa baby ko." "Ma'am, kalma lang. Pupunta na tayo sa ospital." Habang tinitiis ang sakit na nararamdaman, napansin niyang mas lalo pang lumakas ang ulan. Halos wala nang makita sa labas. Tanging mga ilaw lamang ng sasakyan ang nakikita niya. Hanggang sa may napansin siya. May ilaw sa likod nila, masyadong maliwanag at malapit. Napakunot ang noo ni Olivia at pinilit yung tingnan. Napatingin si Mang Tony sa salamin. "Ano bang ginagawa ng nasa likod? Bakit ang lapit?" Napapikit si Olivia sa sakit. Nang sinubukan niyang tumingin sa likod, naroon pa rin. "Ma'am, may nakabuntot sa atin. Hindi siya lumalayo. Mukhang sinusundan tayo." "Ano?" Namamaus niyang tanong at biglang napahiyaw nang mas tumindi ang sakit. "Mang Tony, ang sakit." Hindi na makasagot si Mang Tony. Nararamdaman niya na rin ang takot dito. May kung anong kaba na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Biglang bumilis ang takbo ng SUV. Napasinghap siya ng maaninag yon. Anong ginagawa niya? Hindi sumagot si Mang Tony. Biglang nag-overtake ang SUV. At sa loob lamang ng ilang segundo, bumalik ito sa lane nila. "Mang Tony!" Sigaw ni Olivia at humigpit ang hawak sa seatbelt. Anong nangyayari?" Napamura si Mang Tony nang banggain sila ng SUV ng paulit-ulit. Mabilis nitong iniwas ang manibela. Tumili si Olivia sa sobrang takot. Kailangan niyang tawagan si Henry. Nasagot na nito ang tawag, pero bago pa siya makapagsalita, nabitiwan niya ang cellphone. Naramdaman ni Olivia ang malakas na impact, ang marahas na pag-ikot ng sasakyan. Ang tunog ng gulong, ang lagapak ng bakal at pagkabasag ng salamin. "Olivia, anong nangyari? Olivia!" Narinig niyang sigaw ni Henry mula sa kabilang linya. Pero wala na siyang masagot dahil unti-unting dumidilim ang kanyang paligid. Hindi niya alam kung gaano katagal. Wala siyang ideya. Ang alam lang niya ay unti-unti siyang nagkamalay. May naririnig siyang mga tunog. Pinilit niyang imulat ang mga mata. Ngunit mabigat ang lahat. May mga boses na parang malayo at hindi niya maintindihan. "Yung bata ang piliin ninyo. Kung maliligtas, yung apo ko na lang." Bulalas ni Luciana. "Shut up, Mama! You're not helping. Maliligtas pareho ang mag-ina ko." Galit na sambit ng asawa niya. Paano kung kailangang mamili? Piliin mo ang anak mo kaysa dyan sa asawa mo." Hindi siya makagalaw. Hindi siya makamulat. Natatakot si Olivia. Gusto niyang makita ang kanyang asawa. Gusto niya rin maligtas ang kanyang anak. Gayunpaman, muli siyang nawala ng malay. Nang muling magkamalay, nahihirapan na naman siyang alamin at intindihin kung ano ang nasa paligid. Stable na ang kalagayan ni Olivia. Kailangan niya lang magpahinga at magpagaling sa mga natamo niyang sugat. But we are sorry. Ginawa na namin lahat ng makakaya namin para isalba ang bata. Pero wala na talaga.
Rinig niyang sabi ng doktor kina Henry at Luciana. Suminghap si Olivia at biglang bumilis ang tunog ng mga machine. May mga lumapit sa kanya na hindi niya gaanong maaninag. At bago pa niya lubos na maintindihan ang ibig sabihin ng mga salitang yon, isang matinding takot ang bumalot sa buong pagkatao niya. At muli, nilamon si Olivia ng dilim. "Olivia, honey!" Narinig niya ang boses ni Henry nang muli siyang magmulat ng mga mata. Mabigat ang buong katawan ni Olivia. Masakit ang ulo at tagiliran. Nakatayo si Henry sa tabi ng kama. Namumula ang mga mata nito. Parang matagal nang hindi natutulog. "Honey, sobrang nag-aalala ako sa'yo. Thank God, you're okay." Agad siyang kinabahan nang biglang bumalik ang lahat. Napahawak siya sa tiyan. Natigilan siya nang maramdamang parang walang laman doon. Wala na ang dating umbok. Agad siyang napatingin kay Henry. "Nasaan ang baby natin?" Napapikit sa Henry at mahigpit nitong hinawakan ng kamay niya. "Olivia, I'm sorry. Magpahinga ka muna." Umiling siya kaagad. "Hindi. Sabihin mo sa akin na ligtas ang baby natin. Olivia, makinig ka sa akin." Isang luha ang tumulo mula sa mata nito. "Wala nang anak natin. Ginawa na ng doktor ang lahat pero wala na talaga." "Henry, hindi. Nagsisinungaling ka lang. Hindi totoo yan. Hindi pa siya patay. Ipakita niyo sa akin ang anak ko. Please, hindi ko matatanggap na wala na siya." Umiiyak niyang sabi habang nagmamakaawa sa sariling asawa. Parang may humawak sa puso ni Olivia at unti-unting piniga iyon. Mahigpit na lamang siyang niyakap ni Henry. Hindi niya maalala kung gaano katagal siyang umiyak. Hindi niya maalala kung ilang beses siyang sumigaw. Nagwala si Olivia kaya napilitan ng doktor niya na turukan siya ng pangpakalma. "Honey, Olivia, shh, magiging okay din ang lahat." Lumuluhang sambit ng kanyang asawa. Unti-unti siyang nanghina. "Ang baby natin, hindi pwedeng mawala." Kinabukasan, tahimik siyang nakatingin sa bintana ng ospital. Hindi na siya umiiyak. Mas nakakatakot pala kapag wala ng luha, kapag wala ng maramdaman. "Good morning, Olivia," bati sa kanya ni Henry. "Kumain ka na, honey. Kailangan mong magpalakas ulit." Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa bintana. Maya-maya'y may naalala siya. "Nasaan si Mang Tony? Okay lang ba siya?" Hindi agad nakasagot ang asawa niya, kaya agad siyang napalingon. "Henry, tinatanong kita, nasaan si Mang Tony? Ano ang nangyari sa kanya?" Napabuntong hininga ito. "Patay na si Mang Tony. Naging kritikal ang lagay niya." Parang huminto ang mundo niya. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Isa na namang tao. Isa na namang buhay ang nawala. Mahigpit siyang niyakap ni Henry. "Wala kang kasalanan, honey. Napag-alaman ko na may humahabol sa inyong SUV. Nagpapaimbestiga na ako para malaman natin kung sino ang may gawa nito sa inyo. Hindi ako papayag na walang managot sa nangyari sa kanila." Lumipas ang mga linggo at nakalabas na siya sa ospital. Nagkaroon ng burol at libing para sa anak nila at para kay Mang Tony. Ngunit para kay Olivia, parang hindi gumagalaw ang oras. Kadalasan ay nasa kama lamang siya at nakatitig sa kisame. Parang nawalan siya ng gana sa lahat. Nawalan siya ng dahilan. "Honey," tawag ng kanyang asawa. Napalingon siya kay Henry. Gabi na naman, nakatayo ito sa pintuan ng kanilang silid at may dalang pagkain. Katulad ng ginagawa nito araw-araw. "Hindi ka na naman daw kumain." "Hindi ako gutom." Lumapit sa Henry pagkatapos ilapag sa gilid ang pagkain. "Kahit kaunting subo lang. Please, maghihina ka kapag patuloy mo itong ginagawa. Please, kumain ka na. Olivia, nag-aalala na ako sa'yo." Wala akong gana. Hinawakan nito ang kamay niya. "Hindi mo kasalanan ang nangyari." Nangilid na naman ang kanyang mga luha. "Huwag mong sabihin yan. Kasalanan ko. Kung hindi ako nag-shopping, kung hindi ako lumabas, kung nasa bahay lang ako, buhay pa sana sila." Umiling si Henry at lumuhod sa tabi ng kama. "Olivia, aksidente lang ang nangyari. Walang may gustong mamatay si Mang Tony at ang anak natin. Please, alam ko nalulungkot at nagluluksa ka. But please, lumaban ka. Bumangon ka ulit.
Nandito pa ako. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ilang araw pa ang lumipas at nagsimula ang mga kakaibang bagay kay Olivia. Sa madaling araw, nagigising na lang siya. Nakakarinig siya ng iyak ng sanggol. Kinabukasan, ganoon pa rin si Olivia. May narinig na naman siyang iyak. Parang may sanggol sa kabilang silid. Napahawak siya sa dibdib at agad siyang napaluha. Anak, bibi ko? Hindi niya alam kung totoo ba yon o ginagawa lang yun ang isip niyang desperadong marinig ang anak niya. Lumipas pang mga araw, mas dumalas ang iyak. Minsan sa gabi o sa umaga. Minsan habang nakapikit siya o kahit kapag gising. At sa bawat pagkakataon, mas lalo siyang nadudurog. Isang gabi, hindi makatulog si Olivia. Naglakad siya palabas ng silid hanggang sa makarating siya sa nursery room na para sana sa baby nila. Dahan-dahan niyang pinihit ang hawakan. Bumukas ang pinto at agad niyang nakita ang lahat. Napaatras siya at pagkatapos ay napaupo sa sahig. Anak, please, bumalik ka na. Sobrang lungkot na ni Mommy. Napahagulgulo siya at mahigpit niyang niyakap ang sarili. Baby, balik ka na sa amin. Please? Mas lalo siyang umiyak hanggang sa hindi na siya makahinga. At hindi niya namalayang may pumasok pala sa silid. Olivia, napalingon siya. Henry ang anak natin. Nanlaki agad ang mga mata nito nang makita siya sa sahig. Agad itong lumapit, lumuhod at mahigpit siyang niyakap. Napahagulgol siya sa dibdib nito. Hindi ko kaya, Henry. Sobrang sakit. Alam kong masakit pero alam kong kaya mo pa rin. Napapikit si Henry at nanginginig na rin ang boses nito. Nawalan din ako. Anak ko rin siya, Olivia. Hindi ko siya makakalimutan. Pero kailangan nating maging matatag. Please, labanan mo ang lungkot na nararamdaman mo. Kailangan kita. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin. Mahal na mahal kita at ikaw lang din ang natitira kong pag-asa. Kaya sana sikapin mong bumalik sa dati, Olivia. Mas lalo siyang naluha sa mga sinabi ng kanyang asawa. At sa unang pagkakataon matapos ang mga buwang puno ng kadiliman, may maliit na bahagi sa loob niya na gustong maniwalang magiging okay din ang lahat. Lumipas ang mga buwan at kahit hindi tuluyang naghihilom ang sugat, natututo na lang si Olivia na mabuhay habang daladala yon. Sigurado ka bang ayaw mong sumama? Kung wala ka masyadong magawa rito, pwede ka namang tumambay sa opisina ko, sambit ni Henry. Napatingin si Olivia kay Henry habang inaayos nito ang kuwelyo ng suot nitong polo. Umagang-umaga pa lang, ngunit handa na itong umalis. Umiling si Olivia. Ayoko, baka sabihin ng mga empleyado mo ang clingy kong asawa. Mahinang tumawa si Henry. Ano namang mali ron? Asawa kita. Ika-cancel ko na lang lahat ng schedule ko today. Gusto mong mamasyal tayo? Hindi ako mapakali. Sobrang ganda mo ngayon. Ayoko nang umalis para magtrabaho. Napatawa siya ng bahagya. Isa yon sa mga bagay na hindi nagbago kay Henry. Kung wala ang asawa niya, hindi niya alam kung paano siya makakaahon sa lahat ng sakit. Si Henry palagi ang kanyang sandalan at safe place kapag pagod at nasasaktan siya. Kailangan kong lumabas. Nakatitig siya sa kamay niya habang nagsasalita. Kailangan kong matutong maging normal ulit. Naramdaman niya ang titig nito. Nandoon ang pag-aalala, pagmamahal at ang takot. Sige, then gamitin mo to. Iniabot nito ang isang black card. Napakurap siya. Wag na, Henry, may pera naman ako. Nakakaipon ako sa allowance na binibigay mo sa akin. Ngunit pilit yung isinuksok ni Henry sa kamay niya. Gamitin mo yan. That's unlimited. Mag-shopping ka, magpamassage ka, bilhin mo ang gusto mong bilhin. Kumain ka sa gusto mong restaurant, bumili ka ng kahit na anong gusto mo. Napatawa siya at tiningnan ang black card na binigay nito. Sa sobrang simple nila pareho ni Henry, minsan ay nakakalimutan niyang mayaman pala talaga ang kanyang asawa. Para kang sugar daddy ko, humalakhak si Henry. Maganda naman ang asawa ko, so deserve maging sugar baby. Enjoy yourself, okay? Keep me updated. I love you, honey. Tanghali nang makarating siya sa mall. Mag-isa lang siya. May kasama namang bodyguard sa malayo dahil sa pagpipilit ni Henry. Ngunit hindi yon nakadikit sa kanya.
Malaya siyang nakakapaglakad. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang maalala ang huling pagkakataong nag-shopping siya. Biglang kumirot ang dibdib ni Olivia. Last shopping ko nung buntis pa ako. Ngunit agad niya yung inalis sa kanyang diwa. Ayaw niyang masira ang araw. Nangako siya kay Henry. Nagsikap siyang bumangon ulit kaya't ipagpapatuloy niya yon. Pumasok siya sa isang butik. Bumili ng mga damit na sa tingin niya ay maganda. Bumili na rin siya ng mga sapatos at ilang skincare na kailangan niya. Kailangan niyang alagaan ang kanyang sarili. Sana nag-enjoy ka. Nag-notif sa akin na nagastos mo at ang mga shop kung saan ka gumastos. Ikwento mo sa akin ang nangyari sa araw mo, okay? Mahina siyang tumawa sa text na yon ni Henry. Agad naman siyang nag-reply. Oo, magkakwento ako. Bumili rin ako ng ilang damit para sa'yo. Natuwa kasi akong pumili ng mga damit for you. Work ka na, honey. Baka nakakaistorbo na ako. I love you. Makalipas ang halos 1 oras, may hawak na siyang ilang shopping bags. Naglalakad siya sa ikalawang palapag ng mall. Nakatanaw sa malalawak na atrium sa gitna. Pero bigla siyang natigilan. May nakita na naman siyang lalaki sa kabilang bahagi ng atrium. Nakatayo lamang at nakatingin sa kanya. Hindi niya maaninag ang mukha nito, pero nanlamig ang buo niyang katawan. Kilala niya ang tindig na yon. Parang ito ang lalaking nakita niya sa parking lot noon. Noong araw ng aksidente, nakita niya rin itong nakatitig sa kanya. Subalit sa isang kisap mata, nawala na naman ang lalaking yon. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nasaan na siya? Ako bang tinitingnan niya o guni-guni ko lang? Bahagya siyang nataranta nang umalis ng escalator. Muntik na niyang mabitiwan ang cellphone na hawak. Tumatawag ang isa sa bodyguards niya. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong nito. Napalunok siya at tumingin sa paligid. Yes, I'm okay. It's just that para kasing may nagmamasid sa akin. Pero baka it's just me kasi nang pagkurap ko wala naman. Baka naghahalucinate lang ako. Check pa rin namin ang area, Ma'am Olivia. Para lang po makasigurado. Okay lang po ba na medyo lumapit ang 2 tauhan? Tanong nito. Yes, okay lang. Tumango siya at napalingon sa mga bodyguard na medyo lumapit ang distansya sa kanya. Dahil doon, bahagya siyang napanatag. And by the way, please, huwag niyo na itong i-report kay Henry kung wala kayong nakita. Ayokong mag-alala pa siya. Pakiusap ni Olivia sa mga ito. Sige po, ma'am. Nakahinga siya ng maluwag. Thank you. Pagkatapos ng nangyari, umuwi na lang din siya. Pakiramdam ni Olivia, hindi na talaga siya safe. Ngunit nang sumapit ang gabi, hindi pa rin siya makatulog. Nakahiga siya sa kama at nakatitig sa kisame. Maya-maya'y tumabi na si Henry. Hinalikan siya sa leeg, sabay yakap sa kanya. Yumakap din siya at bahagyang kumalma sa amoy ng asawa. Honey, hindi ako makatulog. Hinaplos nito ang buhok niya at bahagyang minasahe ang kanyang ulo. Anong iniisip mo? May bumabagabag ba sa'yo? Nanahimik siya sandali. Pagkatapos ay umupo. Agad itong nag-alala at umupo na rin. Olivia, anong problema? May nangyari ba? Napakagat siya sa labi. Hindi muna niya sinabi ang tungkol sa nangyari sa mall kanina. Baka praning lang talaga siya at guni-guni niya lang yon. Henry, yung lalaking nagmamaneho ng SUV? Agad na nagbago ang ekspresyon nito. Yes, what about him? Nasaan siya? Mahinang tanong ni Olivia. Napabuntong hininga si Henry. Nasa bilangguan na siya. Naaresto siya ilang araw pagkatapos ng aksidente. Totoo? Sigurado kayong siya nga? Tumango ang kanyang asawa. Hindi ko alam kung bakit ka nagtatanong but yes, sigurado kami na siya ngayon. Napayuko si Olivia. Ilang buwan na ang nakalipas. Ngunit ngayon lang nila yon na pag-usapan ng ganoon. Iniisip niya kasi na paano kung hindi niya guni-guni ang lalaking nakikita niyang nagmamasid sa kanya. Paano kung may kinalaman sa aksidente niya ang lalaking nakita niya noon sa parking lot. Bakit niya raw yun ginawa sa amin? Tanong ni Olivia. Huminga ng malalim si Henry. According sa report, lasing daw siya nung panahong yun. Nakikipagkarera raw, pinagtripan niya ang ibang sasakyan. Akala niya yung sasakyan natin ang pinagtitripan niya. Napahigpit ang hawak niya sa kumot. Pinagtripan? Pinagtripan lang kami? Yun lang?
Namatay si Mang Tony. Namatay ang anak natin tapos yun lang ang rason niya. Niyakap siya ni Henry nang nagsisimula na naman siyang maging emosyonal. Honey, shh. Pinagbabayaran niya ng kasalanan niya. Hindi ako naniniwala. Hindi ako kumbinsido. Bakit parang walang sense? Gusto ko siyang makita. Agad na napatingin sa kanya si Henry. Hindi, honey, hindi kailangan. Wala kang mapapala sa lalaking yon. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa. Baka may hindi siya sinabi. Ang hirap kasing tanggapin na namatay. Namatay sila dahil ang trip niya. Sinapo ni Henry ang kanyang mukha. Trinay na namin, Olivia. Tinanong na siya ng mga pulis, abogado. Tinanong ko rin siya. Wala siyang matinong sagot. Tahimik lang siya at halos wala siyang sinasabi bukod sa paulit-ulit niyang alibay. Naguguluhan pa rin si Olivia. Hindi niya maintindihan kung bakit may iba siyang nararamdaman. Dahil kung totoo ngang simpleng aksidente lang yun, bakit parang may kulang? Bakit parang may bahagi ng kwento na nawawala? At bakit hindi niya maalis sa isip ang lalaking nakita niya ngayon? Ang lalaking nakita niya bago ang aksidente. At ang pakiramdam na may kung anong hindi tama. Honey, you know what? Matulog na lang tayo. Napagod ka lang siguro sa shopping mo kanina. Malambing na sambit ni Henry. Tahimik na lang na humiga muli si Olivia. Kahit sa kalooban niya ay marami pa ring bumabagabag. Sinubukan niyang kalimutan. Sinubukan niyang paniwalaan na wala naman talagang ibig sabihin ng lahat. Na baka nagkataon lamang. Ngunit mahirap kalimutan ang isang pangyayaring paulit-ulit na bumabalik. Linggo ng umaga, tahimik ang loob ng simbahan. Nagkaupo si Olivia sa gitnang bahagi habang nagsisimula ang misa. Matagal na siyang hindi nagsisimba ng mag-isa. Karaniwan ay kasama niya si Henry. Ngunit may business trip ito sa umagang yon, kaya nagpa siyang pumunta mag-isa. Tahimik siyang nagdasal, pumikit at tulad ng madalas niyang gawin nitong mga nakaraang buwan, kinausap niya ang anak na wala na. Miss na kita anak, mahina niyang bulong. Sana okay ka lang kung nasaan ka. Tumulo ang luha ni Olivia. Agad niya yung pinunasan. Pagmulat niya ng mga mata, may napansin siya sa kabilang bahagi ng simbahan. May isang lalaking nakatayo at parang nakatitig na naman sa kanya. Ako ba ang tinitingnan niya? Bahagyang yumuko ang lalaki na hindi niya gaanong makita ang mukha. Napatayo agad siya. Biglang napatingin sa kanya ang ilang tao. Ngunit wala siyang pakialam. Lumakad siya patungo sa likod ng mabilis. Halos tumatakbo na siya. Gusto niyang malaman kung sinong lalaki ang nagmamasid sa kanya. Ngunit nang makarating siya roon, wala na naman siyang nakita. Bigla na naman itong nawala. 3 araw ang lumipas at muli niya itong nakita sa isang restaurant. Pagkatapos noon ay sa labas ng isang coffee shop. Hindi niya gaanong makita ang mukha nito, pero pamilyar sa kanya ang ngiti at ang tindig. Honey, sambit ni Olivia sa kanyang asawa nang hindi na nakapagpigil. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin, pero these past few days, pakiramdam ko may sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta. May lalaking palaging parang nagmamasid sa akin. Kumunot ang noo nito. Sinabi mo na ba yan sa guards mo? Tumango siya kaagad. Oo, tinitignan naman nila pero wala naman daw silang nakikita. Kaya pakiramdam ko, baka masyado lang akong napapraning. Sa tingin ko, stressed ka lang. Sambit ng kanyang asawa. I know, tumatanggi ka na magpa-check up. But I also know, hindi maayos ang mental state mo. So sana maging open ka to talk with a professional. Ano sa tingin mo, honey? Napapikit si Olivia. Siguro nga ay masyado na siyang stress. Kailangan niya ng professional na tulong. Baka kaya hindi siya makaahon ng tuluyan ay dahil masyado niyang inaalagaan at niyayakap ang sakit na nararamdaman. Isang gabi, mag-isa si Olivia sa bahay. Nasa business trip na naman ang kanyang asawa. Si Luciana naman, may trip kasama ang mga amiga nito. Mga kasambahay lang ang kasama niya. At habang nakaupo siya sa sala, muli niyang inisip ang mga sinabi ni Henry. Baka nga gawa-gawa lang yon ng isip niya. Baka nga epekto ng pagkawala sa kanya ng baby niya. Baka nga desperado lang siyang makahanap ng dahilan sa nangyari. Ma'am?
Tawag ng isang kasambahay. Napalingon siya sa kasambahay. May dala itong malaking bouquet ng mga puting rosas. Saan galing yan? Hindi po namin alam. May nagpa-deliver ho. Hindi po sinabi ang pangalan. Nanlamig siya at tinanggap ang mga bulaklak. Hinanap niya kung may card doon. Pero wala siyang makita. Maganda ang mga bulaklak at wala namang mali. Pero iba ang naramdaman niya. Agad niyang tinawagan si Henry. Honey? Agad itong sumagot. Yes, Olivia. Nagpadala ka ba ng mga bulaklak para sa akin? May mga bulaklak kasi rito? Mahina niyang sabi. Narinig niya ang tugon ng asawa mula sa kabilang linya. Anong bulaklak? May nagpadala ba sa'yo? Oo, white roses. Kung hindi ikaw, sino ang magpapadala sa akin ito? Bakit ganito? Feel ko hindi talaga hallucinations lahat. Parang may sumusunod talaga sa akin, Henry. Nanlamig agad si Olivia. Sandaling nanahimik si Henry. At yon ang lalong nagpakaba sa kanya. Calm down, honey. Pag uwi ko bukas, pag-uusapan natin. Huwag ka munang lalabas ng bahay, okay? Nandiyan ang security, so don't worry. Padadagdagan kita ng bodyguards. Napalunok si Olivia. Mas lalo siyang kinabahan. Naiibsan lang dahil palaging nandyan si Henry para sa kanya. Nang sumapit ang gabi, hindi pa rin makatulog si Olivia. Hindi pa rin nakakauwi si Henry. Nasa banyo si Olivia at katatapos lang niyang maligo. Pagkatapos magsuot ng pantulog, lumabas siya sa banyo. Tanging mahinang ilaw lamang mula sa bedside lamp ang nagbibigay liwanag. Naglakad siya papunta sa vanity mirror at habang sinusuklay ang buhok, may napansin si Olivia sa salamin ng bintana. Tila may refleksyon siyang nakita. May lalaking nakatayo sa likod niya. Nanlaki ang mga mata ni Olivia at parang tumigil ang paghinga. Mabilis siyang pumihit. Halos matumba siya, ngunit wala namang tao. Tahimik ang silid at siya lamang ang naroon. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso niya. Totoo ba yon o imahinasyon ko lang? Ano ba kasi ang totoo? Bakit ganito? Hindi nakatulog ng maayos si Olivia ng gabing yon. Paulit-ulit niyang naiisip ang refleksyon sa bintana. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung totoo ba yung nakita niya. O baka tama sina Henry na epekto lamang yon ng lahat ng pinagdaanan niya. Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, hindi mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Kinabukasan, nagising na si Olivia. Nagluluto siya dahil uuwi na ang asawa niya. Pero natigilan siya sa paghihiwa nang biglang umilaw ang screen ng cellphone niya. Napakunot ang noo niya. Yes, hello? Who's calling? Is this Ma'am Olivia Montemayor, wife of Sir Henry Montemayor? Itinoon niya ang pansin sa nagsasalita sa kabilang linya. Oo, sino to? From St. Matthew Medical Center po regarding po kay Mr. Henry Montemayor. Nanginginig na ang mga daliri niya at nabitiwan ang kutsilyo. Anong nangyari sa asawa ko? Naaksidente po siya kaninang madaling araw. Around 3:15 a.m. po. Ma'am, nasa emergency room po siya ngayon. Tumayo siya ng maayos, kahit halos matumba na siya. Parating na ako. At agad niyang pinutol ang tawag. Mabilis niyang tinanggal ang kanyang apron. Mabilis siyang umakyat para kunin ang kanyang mga gamit. Manang, please, pakitawag si Mama. Pakasabi na naisugod sa ospital si Henry at pupuntahan namin. Pakiusap niya sa kasambahay. Sige po, Ma'am. Mabilis niyang kinuha ang bag. Nang makababa, nakita niyang nasa sala na rin ang ina ni Henry. Naaksidente po si Henry, Mama. Sambit ni Olivia. Nanlaki ang mga mata nito. Ha? Ang anak ko? Mahigit 30 minuto silang bumiyahe patungong ospital. Parang isa yon sa pinakamahabang biyahe sa buhay ni Olivia. Patuloy siyang nagdarasal na sana'y okay lamang si Henry. Ma'am, lumapit agad sa kanila ang assistant ni Henry. Ano ang nangyari? Hysterical na tanong agad ni Luciana. Nabangga po ang sasakyan ni Sir Henry ng truck. Nanginginig ang boses na sagot nito. Nanlamig ang buong katawan ni Olivia. Anong kondisyon niya? Nasaan ang asawa ko?
Biglang bumaling sa kanya si Luciana at parang patalim ang bawat salita nito. Hindi, nangyari na ito dati. Napakurap si Olivia. Mama, tumigil ka. Umiiyak na sigaw ni Luciana. Mukhang sa kanya isisisi ang bagay na hindi niya naman kasalanan. Malas kang babae ka. Simula nang pakasalan ka niya, sunod-sunod na ang malas sa buhay ng anak ko. Bakit pa kasi ikaw ang pinakasalan ng anak ko? May babaeng mas mainam kaysa sayo pero ikaw pa rin ang pinili ng anak ko. Tumulo ang mga luha ni Olivia. Mama, wala po akong kasalanan. Hindi ko naman po ito ginusto. Talaga ba? Galit nitong tanong. Una pa lang, may pagdududa na ako sa'yo. Baka nga ang batang pinagbubuntis mo noon, hindi naman si Henry ang ama. Hindi ba at may boyfriend ka? May kinakasama ka bago ang anak ko? Kung sana si Ingrid na lang ang pinakasalan ng anak ko. Parang may pumiga sa puso niya. Mula noon hanggang ngayon, hindi na talaga siya natanggap ni Luciana. Kahit na sarili nitong apo, pinagdududahan pa. Ang gusto lang talaga ng ina ni Henry, mawala siya sa landas ng anak nito at pakasalan ni Henry ang dating fiancé. Matagal na niyang alam ang bagay na yon pero masakit pa rin para kay Olivia. Lumipas ang halos 2 oras at nang bumukas ang pinto ng operating room, sabay silang tumayo ni Luciana. Kumusta po ang anak ko? Tanong ni Luciana. Napabuntong hininga ang doktor. Critical po ang kondisyon niya. May severe head trauma po ang pasyente. Hindi pa siya nagigising. Sad to tell you but he's in coma. Tumulo agad ang mga luha ni Olivia. Hindi niya maalala kung paano siya napaupo o kung may sumalo sa kanya. Ang alam niya lang ay umiiyak siya at hindi siya matigil. Makalipas ang ilang oras ay pinayagan siyang makita ang asawa. Dahan-dahan siyang pumasok sa ICU at agad siyang natigilan. Nakahiga lamang si Henry. Maraming benda, nakakabit na tubo at tumutunog ang makina. Unti-unting namasa ang mga mata ni Olivia at bago pa niya mapigilan ang sarili, tumulo na ang mga luha niya. Henry, hinawakan niya ang kamay nito. Nabasag agad ang boses niya at doon tuluyang bumuhos ang lahat. Napayuko siya, niyakap ang kamay nito. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Please gumising ka na. Hindi ko kaya na wala ka, Henry. Pagod na pagod si Olivia. Hindi lamang katawan niya kundi pati isip, puso at kaluluwa. Pakiramdam niya ay ilang buwan na siyang hindi tunay na nagpapahinga. At sa totoo lang, baka ganoon nga. Mula nang mawala ang anak nila, parang hindi na siya binibigyan ng pagkakataon ng buhay para makahinga. Ma'am Olivia, tawag ng nurse sa kanya. Napalingon siya rito. Nasa hallway sila ng ospital. Katatapos lamang niyang bisitahin si Henry sa loob ng ICU. Ilang araw na siyang nasanay na nasa ospital lang. Ma'am, baka gusto niyo po munang magpahinga. Napangiti siya ng pilit. Hindi niya maalala kung ilang tao na ang nagsabi nun sa kanya. Uuwi po muna ako. Tumango ang nurse. Tatawagan namin kayo kung may pagbabago. Sige, salamat. Pagkatapos noon ay muli niyang sinulyapan ang pintuan ng ICU kung nasaan si Henry. Ayaw niyang umalis. Pakiramdam niya kapag iniwan niya ito, may masamang mangyayari. Ngunit wala na rin siyang lakas. Kailangan niya talagang magpahinga. Tahimik ang mansyon nang makauwi siya. Parang kahit ang bahay ay alam na may mali. Wala si Henry at sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Olivia ay hindi tahanan ang bahay nila. Diretso siyang pumasok sa kanilang silid. Nang makaligo at makapagpalit ng damit, doon pa lang siya humiga. Niyakap niya ang una ni Henry. Nandoon pa rin ang amoy nito. At yun lamang ang bagay na nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa hanggang sa nakatulog siya. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang natulog, ngunit bigla niyang naalimpungatan. Mabigat ang mga talukap niya, pero may kung ano siyang naramdaman. May humahaplos sa buhok niya ng marahan. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at agad siyang bumangon. Who's there? Napalingon siya sa kaliwa, sa kanan, pero mukhang siya lang ang tao sa silid.
Napahawak siya sa dibdib. Pakiramdam niya'y lalabas ang puso niya sa sobrang bilis ng tibok doon. Hinawakan ni Olivia ang kanyang buhok. Nararamdaman niya yon. Sigurado siyang may humahaplos sa kanya. Hindi niya yon iniisip lamang. Makalipas ang ilang minuto, nasa ground floor na siya. Hindi na siya mapakali. Hindi niya alam kung paranoid ba siya, kung tama pa ba ang mga nararamdaman niya. Ngunit hindi kaya ni Oliviang baliwalain yon. Pakitawag si Gardo, utos niya sa kasambahay. Yung head of security po, tumango siya. Oo, please. Pagkaraan ng ilang minuto ay dumating si Gardo. Ma'am! Tumango si Olivia. Maupo po kayo. Agad naman itong sumunod. Nakakahiyaman aminin, kinakabahan siya. Dahil habang binibigkas niyang mga salita, pakiramdam niya'y lalo lang siyang nagmumukhang baliw. Sa tingin ko, may nakapasok na ibang tao sa bahay. Pwede bang i-check? Hindi ko alam kung totoo ang nararamdaman ko o hallucinations na naman. Tumango agad si Gardo. Siyempre po, may mga CCTV po tayo sa buong mansyon, kaya makikita po natin sino ang pumasok at lumabas sa kwarto ninyo. At sa loob ng ilang minuto, nasa security room na sila. Nakatitig si Olivia sa mga monitor. Isa-isang binuksan ng head of security ang recordings. Mula gate hanggang garden, hallway, second floor, sa hallway malapit sa silid nila. Tahimik siyang nanonood at habang tumatagal, mas lalo siyang nanlalamig dahil wala talagang tao, walang estrangherong pumasok, walang lumapit sa silid niya. Napatitig siya sa screen ng paulit-ulit. Baka may na-miss kayo, baka may hindi nakita, what if kung may blind spot? Wala po kaming nakitang kahina-hinala. Pero kung hindi pa rin po kayo mapanatag, magpapaikot po ako ng mga tauhan para magpahanap ng posibleng pumasok dito. Tumango na lang si Olivia. Wala naman siyang ibang magagawa. Kinagabihan, nasa sala siya nang dumating si Luciana mula sa ospital. Pagod na pagod din ang matanda. Namumula ang mga mata at mukhang hindi rin natutulog ng maayos. Masakit ang mga salitang natanggap niya mula rito. Pero ina pa rin ito ni Henry. Gusto niya pa rin itong unawain. Hindi niya lang alam kung paano magsisimula. Hanggang sa nagsimula si Luciana. Kumain ka na ba? Nagulat si Olivia sa tanong na yon. Simple lamang ang tanong, ngunit hindi karaniwang nagtatanong ng ganoon si Luciana. Opo, kumain na po ako. Pinilit ko pong kumain para may lakas ako. Babalik po ako sa ospital para mag-abang kung kailan magigising si Henry. Kayo po, gusto niyo po bang kumain? Magpapahain na po ako kay Manang. Tumango ito pagkatapos ay napabuntong hininga. Agad naman siyang nagpahain ng pagkain sa mga kasambahay. Nang bumalik siya sa sala, may binuksang usapan si Luciana. Sinabi sa akin na pakiramdam mo may pumapasok na ibang tao dito sa mansyon. May nakita bang security team? Napakagatlabi si Olivia. Wala naman pong nakita sa CCTV at sa area. Pero I think may humawak po sa akin kanina. Napalingon agad si Luciana at ikinuwento niya ang lahat. Tahimik lamang nakikinig ang matanda. At habang nagsasalita siya, inihahanda niya na ang sarili sa pagdududa at pangmamata. Sa mga salitang nag-iinarte lang siya. Ngunit hindi yon ang dumating. Sa halip, mahina lamang na nagsalita si Luciana. Olivia, naisip mo na bang magpatingin? Napakurap si Olivia. Nabuksan na yon ni Henry sa kanya. Hindi niya lang nagawa dahil hindi pa siya handa noong una. Nang hinahanda niya na naman ang sarili, napakaraming nangyayaring kakaiba at hindi inaasahan sa kanyang buhay. I know, marami akong nasabi sa'yo. I'm sorry. Naghanap lang ako ng masisisi sa nangyari kay Henry. Pero napag-isip-isip ko na mali ang ginawa ko. Na-realize ko na marami kang pinagdadaanan. Sambit ni Luciana na may pag-aalala sa mga mata. Napayuko si Olivia at medyo naluha sa mga narinig na salita mula sa kanyang mother-in-law. Mama, namungay ang mga mata ni Luciana. Nawalan ka ng anak. Ngayon naman sa Henry. Napapikit siya at tuluyang bumuhos ang mga luha. Mama, hindi ko po alam kung kakayanin ko pa. Sobra po akong nag-aalala kay Henry.
Nagulat siya nang maramdaman ang marahang paghawak nito sa kamay niya. Magigising si Henry. Kaya niyang bumalik sa atin. Huwag kang panghinaan ng loob. Napatitig siya rito. At sa unang pagkakataon, wala siyang nakitang paghusga. Pagod lamang, takot at lungkot. Pareho silang sugatan. Pareho silang natatakot para kay Henry. At marahil dahil doon, nawala pansamantala ang pader sa pagitan nila. May doktor akong kilala. Mahinang sabi ni Luciana. Psychiatrist. Kailangan mo ng professional help to address all your trauma. Baka mas lumala ang tumatakbo sa isip mo ngayong kritikal ang kondisyon ni Henry. Gusto ko na kapag nagising siya, maayos ka na. Nang sumapit ang gabi, nakahiga siya sa kama at habang nakatitig siya sa kisame, paulit-ulit niyang iniisip ang lahat. Paano kung tama ang mga tao sa paligid niya? Paano kung wala naman talagang lalaking sunod ng sunod sa kanya? Paano kung gawa-gawa lamang yon ng isip niya? Paano kung hindi niya alam ang totoo? Napahawak siya sa dibdib dahil mas nakakatakot ang tanong na yon kaysa sa anumang estrangherong sumusunod sa kanya. Kung may stalker, maaari yung hulihin, hanapin at pigilan. Ngunit kung sarili niyang isip ang kalaban niya, paano niya yon tatakasan? Bago pumunta sa klinik kinabukasan, dumaan muna siya sa ospital, gaya ng ginagawa niya araw-araw. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Pagbukas ng pinto, agad niyang nakita ang asawa. Nakahiga pa rin at parang natutulog lang. Lumapit siya sa tabi ng kama. Pagkatapos ay hinawakan ng kamay nito. Good morning, honey. Kumusta ka? Napangiti siya ng bahagya. May appointment ako ngayon. Nagulat ka siguro kasi alam mong ayaw ko nun. Ikaw pa nga ang unang nagsabi sa akin dati. Pero susubukan ko. Kasi sinabi ng mama mo, tumulo ang isang luha niya at agad niyang pinunasan. Ayokong sira akong haharap sa iyo kapag gumising ka. Kailangan kong maging malakas at matatag para sa ating dalawa. Napayuko si Olivia at ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Dahil sa totoo lang, natatakot siya. Natatakot na baka hindi na ito magising. Natatakot na baka yun na ang huling pagkakataong mahawakan niya ito. Please, wake up, honey. Nabasag ang boses ni Olivia. Kailangan kita. Hindi ko kaya na wala ka. Makalipas ang isang oras, nasa klinik na siya na sinabi ng kanyang mother-in-law. Pinaglalaruan niya ang strap ng bag habang naghihintay. At paulit-ulit niyang iniisip kung tama ba ang ginagawa niya. Hanggang sa may lumabas na babae. Mukhang nasa late 40s na ito. Mrs. Montemayor? Tanong nito. Tumayo si Olivia. Yes, call me Olivia na lang po. Tumango naman ito at inilahad ang kamay. Okay, Olivia. Nice to meet you. I am Dr. Reyes. Napilitang ngumiti si Olivia. Nice to meet you too, Doc. Tahimik ang opisina ng therapist. At sa unang 5 minuto, halos wala siyang nasabi. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Napakarami, napakagulo at napakasakit ng mga iniisip niya. Ngunit hindi siya minamadali ni Dr. Reyes. Tahimik lamang itong nakinig at marahil yon ang dahilan kung bakit unti-unti siyang naging komportable. Ano pa ang kinakatakot mo ngayon? Mahinang tanong ni Dr. Reyes. Napayuko siya. Si Henry, nasa comatose stage siya ngayon. Natatakot ako na baka pati siya'y mawala sa akin. Makalipas ang ilang minuto, nagtanong muli si Dr. Reyes. Isa-isa nitong hinihimay lahat ng sinabi niya. Anong tungkol doon sa misteryosong lalaki? Tanong nito. Napakagatlabi si Olivia at nanlamig ng bahagya. Hindi ko alam kung totoo ba siya o gawa lang ng imahinasyon ko. Pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Pero wala namang nakikita ang security na nagbabantay sa akin. Isang kakaibang nangyari sa akin at sure ako na hindi imahinasyon ko lang nang makatanggap ako ng white roses bago maaksidente si Henry. Agad siyang natigilan. White roses. Paano kung pagbabanta ang mga bulaklak na yon sa mangyayari kay Henry? Pagkatapos ng session ay may ilang dokumentong inilapag sa harap niya.
mga form, papel, at kung ano-anong papel na kailangan niyang i-fill up. Pakisagutan ng mga ito. Kailangan din ng pirma mo at it also about your treatment plan. Saad ni Dr. Reyes. Tumango siya at isa-isa niyang pinirmahan ng mga papel. Bago siya umalis ay may inabot na maliit na paper bag ang assistant ni Dr. Reyes. Nandoon ang ilang gamot na kailangan niyang inumin. Gabi na nang makauwi si Olivia. Pagkatapos niyang tumawag sa ospital para kumustahin ito, naupo siya sa gilid ng kama. Napatingin siya sa mga gamot ng matagal. Sana maging okay ako rito. Uminom siya ng isang tableta, kasabay ng isang baso ng tubig. Sa una ay wala naman siyang naramdaman. Tahimik lamang at parang normal ang lahat. Ngunit makalipas ang ilang minuto, unti-unting bumigat ang mga talukap ni Olivia. Napakurap siya at mas lalong lumabo ang paningin. Napahawak siya sa kumot. Pakiramdam niya'y umiikot ng bahagya ang paligid. Huminga siya ng malalim at hinayaan ang sarili na magpahinga. Olivia! May tumatawag sa kanya. Pero malayo at sobrang hina. Parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Pinilit ni Olivia na imulat ang mga mata. Mabigat ang ulo niya at mabigat ang katawan. At pakiramdam niya ay ilang araw siyang natulog. Unti-unti siyang nagmulat, pero hindi pamilyar na silid ang bumungad sa kanya. Napakurap siya at agad na napaupo. Nanlaki ang mga mata niya. Nasaan ako? Napatingin siya sa paligid. May maliit na kama kung saan siya nakaupo. May mesa, bintanang may makapal na bakal at pintong bakal rin. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi. Ano ba to? Panaginip lang ba to? Agad siyang bumaba ng kama. Halos matumba pa dahil sa pagkahilo. Mabilis siyang lumapit sa pinto at sinubukan niya yung buksan. Nanlamig ang buo niyang katawan. Hello? Hello? May tao ba dyan? Biglang bumukas ang maliit na viewing panel sa pinto at may sumilip na babae. Nakasuot ito ng nurse uniform, ngunit hindi siya nakaramdam ng ginhawa. Sa halip ay lalo siyang natakot. Good morning, Olivia. Kalmadong bati ng nurse. Anong nangyayari? Sino ka? Nasaan ako? Bakit ako nandito? Pilit niyang inalala lahat ng nangyayari. Natulog lang siya sa kama nilang mag-asawa. Bakit pagising niya ay nandoon na siya sa ganoong klase ng lugar? Please, relax. You're safe, Olivia. Nasaan sabi ako? Sigaw niya rito. Napabuntong hininga ang nurse. Nasa St. Gabriel Behavioral Center ka. Parang may sumabog sa loob ng utak niya. And what do you mean by that? Ano tong lugar na to? Psychiatric institution? Mental facility? Olivia, huminahon ka. Sambit ng nurse habang umaasa na parang magiging okay lang ang lahat. Hindi. Paano ko hihinahon sa ginagawa ninyo? Nanginginig na ang buong katawan ni Olivia. Hindi ako dapat nandito. Hindi ako baliw. Mas lumakas ang boses niya. At mas lalong nanlamig ang pakiramdam niya nang makita niyang may hawak ng clipboard ang nurse. May sinusulat ito at parang record tungkol sa kanya. Anong sinusulat mo? Hinihingal niyang tanong. Anong ginagawa niyo sa akin? Bahagyang natigilan ng nurse. Routine observations. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Para saan? Pakawalan niyo ako rito. Hindi ako baliw. Nasaan ang cellphone ko? Give me my phone. Tatawagan ko si mama at ang doktor ko. Pero walang nakikinig sa mga gustong mangyari ni Olivia. Makalipas ang ilang minuto ay nasa isang opisina siya. Kasamang isang doktor, 2 nurse at isang social worker. Gusto niyang tumakbo palabas pero mahigpit siyang hawak ng 2 nurse. Kaya pinilit niya munang kumalma. Baka maintindihan niya kung sakaling kalmado ang isip niya. Olivia, mahinahon ang boses ng doktor. Alam mo ba kung nasaan ka? Oo. Sino kayo at paano niyo ko dinala sa lintik na psychiatric facility na to? Naiinis siya sa mga tao roon. Parang kinakausap ang isang bata. Parang kinakausap ang isang pasyente. Natatakot siya dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya naging pasyente. Tumingin ang doktor sa papel nito. Alam mo ba kung bakit ka nandito?
Hindi, natulog lang ako sa amin and after that, pagising ko nandito na ako. Mataman itong tumingin sa kanya. Mula ka sa sarili ng sinundo ka namin. Kusa kang sumama at tulala ka lang the whole time na dinala ka namin dito. Shut up! Sigaw agad ni Olivia. Wala akong naalalang ganyan. Sinong may pakana nito? Anong nangyayari? Bakit ako nandito? According to your admission records, your husband and mother-in-law consented to treatment. Sambit pa nito. Parang may humampas sa kanya. Hindi siya makahinga. Si Henry? Imposible. Hindi siya pipirma ng ganyan. At anong pinagsasasabi niyo? Nasa ospital siya. Walang malay at nakoma. Pakawalan niyo ako. Uuwi na ako sa amin. Tahimik ang doktor at hindi na naman siya sinasagot. May isinulat na naman ito. Hindi niyo ako naiintindihan. Kayo ang mga baliw. Desperado na si Olivia. May asawa akong nasa coma. Kailangan ko siyang makita. Hindi na coma ang asawa mo. Walang aksidenteng nangyari. He's safe. Siya ang nag-admit sa'yo rito kasi lumalala na ang sitwasyon mo. Sambit ng doktor. Umawang ang kanyang bibig. Anong sinasabi ng mga ito? Hindi niya na talaga maintindihan ang mga nangyayari. Pakiramdam niya gumagawa lang ng kwento ang mga taong kasama niya roon. Hindi, no. Mali kayo, hindi ako baliw. Sabi pa ni Olivia. Mas lalo siyang nagwala. Gusto niyang lumabas pero pinipigilan siya ng mga ito. Hanggang sa may tinurok sa kanya at unti-unti siyang nanghina. Pagmulat niya muli ng mga mata, gabi na. Tahimik, malamig at nag-iisa siya sa silid. May nakita siyang pagkain sa lamesa pero ayaw niya itong kainin. Nakatitig siya sa kisame habang umiiyak. Bakit? Bakit ako nandito? Ano ba talaga nangyayari? At bakit parang wala akong maalala kung paano ako napunta rito? Lumipas ang ilang araw. Wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang sumunod. Kailangan niyang kumain, dumalo sa mga walang kwentang sessions. Kailangan niyang makisama. Dahil sa bawat pagkakataong kumukontra siya, mas tumatagal lamang ang proseso. Kaya tahimik na lang siyang nag-oobserba. Nakinig at nag-isip kung paano makakatakas doon. Normal ako. Alam ko sa sarili kong normal ako. Mali sila. Mali sila ng ginawa sa akin. Hindi sila nagsasabi ng totoo. Pangungumbinsi ni Olivia sa kanyang sarili. Isang hapon, naglalakad siya sa mahabang koridor ng facility. Tahimik at may ilang pasyente siyang nakita. May ilang nurse din na nakabantay. Pero natigilan siya nang sa dulo ng koridor may lalaking nakatayo. Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi pwede. Anong ginagawa niya rito? Bahagyang napaatras si Olivia. Ito ang lalaking nakita niya sa parking lot, sa mall, sa simbahan, sa coffee shop at sa bintana. Nakatayo ito roon, nakatingin sa kanya pagkatapos ay ngumiti. Parang kilala siya at naghihintay lamang sa kanya. Napalunok siya. Sino ka? Hindi siya makahinga ng maayos at bago pa siya makakilos, may dumaang nurse. At nang muli siyang tumingin, naroon pa rin ang lalaki. Hindi ito nawawala, hindi tulad noon. Humakbang ito papalapit sa kanya. Kumusta ka, Olivia? Ang tagal mong bumalik dito. Umawang ang bibig niya at tumingin sa suot nitong uniform na pang-nurse. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti lang ito sa kanya at tumingin sa relo nito. Ay nako, kumain ka na ba? Kung ano-ano kasing ginawa mo. Paano ka gagaling yan? Sino ka ba talaga? Bakit palagi kitang nakikita? Tanong niya rito. Mahina itong tumawa. Nakalimutan mo na ba? Ako ang nurse mo dito. Ang favorite mong nurse, si Nathan. Hinawakan siya ni Nathan, pero agad siyang napaatras. Huwag mo akong hawakan. Nakakaintindi naman itong tumango. Sige, pero sumunod ka sa akin. Kailangan mong kumain at uminom ng gamot mo. Halika na. Natatakot at naguguluhan man, sumunod pa rin siya kay Nathan. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Kinagabihan, nakahiga na si Olivia sa kama pagkatapos siyang asikasuhin ni Nathan. Nakatitig sa kisame at sobrang naiiyak na. Dahan-dahan siyang pumikit. Paano kung tama silang lahat? Paano kung wala talagang stalker? Paano kung wala talagang lalaking sumusunod sa kanya? Paano kung lahat ng yon ay nasa isip niya lang? Baliw na ba talaga siya? Hindi na alam ni Olivia kung gaano katagal na siyang nasa loob ng pasilidad.
Nung una, binibilang niya ang mga araw, pero kalaunan ay tumigil na lamang siya. Wala namang nagbabago. Parang panaginip na lamang si Henry. Parang panaginip na lamang ang lahat ng masasayang alaalang mayroon siya. Parang panaginip na lamang ang anak nilang nawala. Minsan naiisip niya kung totoo bang nangyari ang lahat ng yon, o baka isa lamang yung kwento na paulit-ulit niyang ikinikwento sa sarili. At sa tuwing sumasagi yon sa isip niya, natatakot siya. Isa sa mga taong madalas niyang makita ay si Nathan, ang nurse niya roon na inakala niyang stalker. Sa loob ng maraming linggo, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na nagkamali lang siya. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi mawala ang kakaibang pakiramdam niya rito. Hindi niya maipaliwanag, wala naman itong ginagawang masama. Palagi itong magalang, mahinahon at nakangiti sa kanya. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Nathan, may kilabot siyang nararamdaman. Parang may kung anong mali sa ilalim ng ngiting yon. Parang may bagay na hindi niya nakikita. "Magandang umaga, Olivia," nakangiting bati ni Nathan. Napatingin siya kay Nathan habang inaabot nito ang gamot niya. "Good morning. Kumusta ang tulog mo?" "Ayos naman," sagot niya rito. Napatingin si Nathan. "Mukhang mas maganda ang pakiramdam mo ngayon." Tahimik siyang nakatingin dito at muli niyang naramdaman ang kakaibang kaba. Lumipas ang mga araw at mas madalas na silang nagkakausap. Dahil si Nathan ang nakatalaga sa kanyang ward, ito ang naghahatid ng gamot, ang tumitingin sa kanya at ang madalas niyang makita. At habang tumatagal, mas lalo siyang nalilito. Isang gabi, tahimik ang buong pasilidad. Mahimbing na dapat ang tulog ng lahat. At tulad ng nakagawian, ininom ni Olivia ang gamot niya bago humiga. Hindi niya alam kung anong oras siya naalimpungatan. Hindi niya rin alam kung ano ang unang gumising sa kanya. Ngunit may naramdaman si Olivia na hindi tama. Sa una hindi siya gumalaw. Masyado siyang antok. Masyado siyang nahihilo. Parang hindi pa ganap nagising ang isip niya. Ngunit naramdaman niya may taong napakalapit. May hininga siyang nararamdaman sa kanyang leeg at may kung anong humahaplos sa buhok niya. Nanatiling nakapikit si Olivia. Pilit inuunawa kung panaginip lamang ba yun. Ngunit nang maramdaman niyang may kamay na gumagalaw sa katawan niya, agad siyang kinabahan. Bigla siyang napamulat at agad na bumangon. "Anong ginagawa mo sa akin?" Nanlaki ang mga mata ni Olivia nang makita si Nathan. "Anong ginagawa mo rito?" Hindi agad sumagot si Nathan. Sa halip, itinaas lamang nito ang mga kamay. Parang gustong ipakitang wala itong masamang balak. "Olivia," mabilis siyang umatras. "Huwag kang lumapit." "Makinig ka muna." "Huwag kang lumapit," sigaw niya rito. At mas lalo siyang natakot nang hindi ito umalis. Sa halip ay isa pang hakbang ang inilapit nito. "Please, makinig ka sa akin. Ayos lang ang lahat. Hindi mo kailangan matakot." Nanginginig na si Olivia. "Lumayo ka, sabi sa akin." "Olivia," tawag ni Nathan sa pangalan niya at punong-puno ng emosyon. "Kumalma ka. Mag-usap tayo. Hindi mo ba ako naaalala? Magkakilala tayo noon pa man. Hindi mo lang ako pinapansin dati." Umiling siya. "Hindi kita kilala. Tumigil ka, umalis ka rito. Araw-araw kitang nakikita nun." Namumula na ang mga mata ni Nathan at parang iiyak na. "Nasa likod mo lang ako. Kapag may school event, kapag may program, kapag birthday mo. Ang ganda-ganda mo palagi. Ang bango-bango. Hindi kita nakalimutan. Mahal kita noon pa." Napaatras palalo si Olivia. "Kung ganun, totoo nga. Stalker ka?" Tumulo naman ang luha ni Nathan. "Mahal kita kaya ako nagawa ang lahat ng yun. Mahal na mahal kita. Hindi yan pagmamahal. Hindi." Napasigaw siya at agad siyang tumakbo patungo sa pinto. Ngunit mas mabilis si Nathan at nahawakan siya nito sa braso. Mas lalong nagpanik si Olivia. "Bitawan mo ko!" Hindi na siya makasigaw nang takpan nito ang bibig niya. "Shh!" Bulong nito sa kanya. "Pakinggan mo ko. Wala nang ibang magmamahal sa'yo. Iniwan ka nila. Ako, mahal na mahal kita, Olivia. Sa akin ka na lang." Pinilit niyang itulak si Nathan. Pinaghahampas, sinubukang makawala. Ngunit bigla siyang nanghina nang may iturok ito sa kanya. "Sorry." Umiiyak na sabi ni Nathan at sinalo siya.
Pinilit kong lumayo. Pinilit ko naman pero hindi ko kaya. Dapat akin ka. Hindi na kita ibabalik sa kanila. Akin ka na at hindi na ako papayag na magkahiwalay tayong dalawa. Pinilit niyang lumaban. Pinilit niyang makawala. Ngunit ramdam niyang humihina ang katawan niya. Lumalabo ang paningin at unti-unting nawala ng lakas. Mabigat ang pakiramdam ni Olivia nang muling magkamalay. Masakit ang ulo niya at buong katawan. Unti-unti niyang iminulat ang mga mata. Nakaupo sa tabi ng kama si Nathan. Nakatingin lang ito sa kanya habang nakangiti. Parang walang nangyari. Parang normal lamang ang lahat. Parang hindi nito sinira ang natitira niyang pakiramdam ng seguridad. Good morning. Malambing nitong sabi. Agad na nandiri si Olivia. Napaatras siya agad hanggang sa dulo ng kama. Lumayo siya hanggat kaya niya. Natatakot ka pa rin sa akin? Malungkot na sabi ni Nathan. Huwag mo akong lapitan. Tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya maintindihan kung bakit nangyayari yon. Bakit siya napunta roon? Bakit siya naiwan kasama ng lalaking baliw sa kanya? Muli nitong inabot ang buhok niya at marahang hinaplos. Agad na umiwas si Olivia na parang napasok. Ngunit ngumiti lamang ito. Mamayang gabi aalis tayo rito. Tatakas tayo. I'm sorry na napunta ka rito. Ito lang kasi ang alam kong paraan para makasama kita. Ikaw ang may pakana nito? Tanong niya at medyo nahihilo pa sa panghihina. Ngumiti si Nathan. Magiging masaya naman tayo. Bakit? Mahina niyang tanong ngunit puno ng galit at puot. Bakit mo ginawa to? Baliw ka. Ikaw ang baliw. Tahimik muna si Nathan. Pagkatapos ay yumuko. Natawa ito ng mahina. Mahal kita. Natural na nakakabaliw na mahalin ka. Sobrang ilap mo. Mula pa nun, ikaw na ang gusto kong makasama. Ayaw mo sa akin. Hindi mo ako pinapansin. Nasasaktan ako. Araw-araw kitang pinapanood at araw-araw akong nagsiselos sa mga lalaking minahal mo. Mahal kita kahit hindi mo ako nakikita. Mahal kita kahit iba ang pinili mo. Umiling siya rito. Tumigil ka! Mahal kita kahit pinakasalan mong Henry na yon. Ginawa ko lahat para makasama ka. Inutu-uto ko ang mother-in-law mo para mapunta ka rito. At least dito nakakasama kita. Ang mga tao rito, manluloko naman sila. Kunwari baliw ang mga pasyente para makakuha ng pera sa pensyon o pamilya ng mga pasyente. Pero ikaw, alam kong hindi ka baliw, Olivia. Dinala lang kita rito para makasama kita at mailayo kita sa asawa mo. Tumulo ang luha ni Olivia. Nasusuka siya sa bawat salitang lumalabas dito. At lalong lumala nang biglang ngumiti si Nathan. Isang kakaibang ngiti na punong-puno ng pagmamalaki. Alam mo, bahagyang yumuko si Nathan. Ako ang dahilan kung bakit nawala ang baby niyo ni Henry. Parang huminto ang mundo ni Olivia. Anong sinabi mo? Ngunit ngumiti lang si Nathan. Parang ipinagmamalaki pa nito ang kasalanang ginawa. Nasasaktan ako, nagagalit. Kasi bakit ka nagpabuntis sa kanya? Dapat sa akin lang. Hindi ka dapat gumawa ng ikakagalit ko. Saka ayoko na umuumbok ang tiyan mo. Galit ako sa baby mo. Kasi binago niyang katawan mo. Akin yan eh. Yung juice na nainom mo sa restaurant bagong aksidente. Nilagyan ko ng pampalaglag. Hindi ba ang galing ko? Parang may sumabog sa loob ng utak niya. At agad siyang napasigaw. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng maayos, biglang tinakpan ni Nathan ang bibig niya gamit ang isang panyo. Gusto niya itong saktan pero nakatali ang kanyang kamay at paa. Shh! Bakit ka umiiyak? Parang isang taong nagpapatahan sa umiiyak na bata. Alam kong nasasaktan ka pero kailangan mong maintindihan na ayoko nang may hadlang sa ating dalawa. Dapat tayo lang. Ikaw, ako, hindi ba masaya? Nanginginig si Olivia. Naramdaman niya ang purong galit para kay Nathan. Sa oras na makawala siya roon, pinapangako niya sa kanyang sarili na papatayin niya si Nathan. Kasalanan niya yun! Bulong ni Nathan. Kasalanan ni Henry at ng baby niyo. Hindi mo ako nakikita dahil sa kanila. Muling bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi siya makapaniwala na may isang taong nahuhumaling sa kanya. Gusto na niyang makatakas mula sa kamay ng sira-ulo na may hawak sa kanya. Ngunit hindi pa doon natapos dahil ang sumunod nitong sinabi ang tuluyang nagpayanig sa buong mundo ni Olivia. At tungkol sa aksidente, hindi ako yun.
Hindi ako kasi hindi naman kita kayang saktan ng ganun. Mahinahong sabi ni Nathan. Hindi ako ang gumawa. Hindi ako nag-utos. Si Luciana. Parang nawalan ng hangin ang baga ni Olivia. Sunod-sunod siyang umiling. Hindi siya naniniwala. Pero ano pa bang hindi niya paniniwalaan sa lagay na yon? Nasa lugar siya na hindi pamilyar sa kanya. Alam mong ayaw niya sa'yo. Sambit ni Nathan at inayos ang kanyang buhok. Ayaw niya sa bata. Ayaw niya sa inyong dalawa. Napahikbi siya. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Hindi niya batid kung alin ang totoo. Hindi niya alam kung nagsasabi ba ito ng katotohanan o ginagamit lamang ang pinakamahina niyang sugat para sirain siya. Alam mo kung bakit ka narito? Tumawa si Nathan. Siya ang may gusto. Pinaniwala niyang lahat na baliw ka, na kailangan mong ibilanggo rito. Siyempre, ginamit ko ang opportunity na yon para dito ka dalhin. Ako ang nagbigay ng ideya sa kanya kasi gustong gusto kanyang mawala sa landas ng anak niya. Ang sama niya, hindi ba? Sana maisip mo na pinoprotektahan na lang kita sa kanya. Muling tumawa si Nathan na agad nagpataas ng balahibo ni Olivia. Nagalit ako. Galit na galit ako sa ginawa nila sa'yo. Paano kapag namatay ka sa aksidenteng yon? Anong gagawin ko? Mamamatay din ako, Olivia. Hindi ko kayang mawala ka. Kaya ginantihan ko sila. Si Henry, ako ang may dahilan ng aksidente niya para naman maipaghiganti kita kay Luciana. Sinira ko ang preno ng sasakyan niya. Sayang nga di pa natuluyan. Muling napahagulgol si Olivia. Dahil ngayon, alam na niya. Hindi siya baliw, hindi siya nag-iimbento, hindi siya nananaginip. Totoo ang lahat. Totoo si Nathan na sumusunod sa kanya. Nang magsimula siyang magwala at manlaban, agad siyang niyakap ni Nathan. Mas lalo siyang nandiri at natakot. Pakiramdam niya'y nilalamon siya ng bangungot. Huwag kang umiyak. Malambing nitong saad sa kanya. Narito ako, Olivia. Lagi akong nasa tabi mo. Napapikit si Olivia. Kailangan niyang mag-isip. Kasi paano siya makakatakas sa isang taong handang sirain ang lahat para lang mapasa kanya siya. Hindi alam ni Olivia kung ilang oras na ang lumipas matapos ang pag-uusap nila ni Nathan. Pakiramdam niya'y tumigil ang oras. Nakaupo siya sa kama at namumugto ang mga mata. Nakaupo lang si Nathan sa kabilang sulok ng silid at nakatingin sa kanya. Ngumiti lang na parang walang nangyari. Olivia! Mahina nitong tawag. Mamayang gabi, aalis na tayo rito. Hindi mo na kailangan matakot. Bandang hapon, may kakaiba siyang napansin. May mga yabag sa hallway. May mga boses at may pagmamadali. Napakunot ang noo niya. Napalingon din si Nathan. Ano yun? Tumayo si Nathan at lumapit sa pintuan. At doon niya nakita ang unang senyales ng takot sa mukha nito. Biglang bumukas ang pinto at kasunod noon ay malakas na sigawan. Mga pulis kami! Walang gagalaw! Nanlaki ang mga mata ni Olivia. May mga pulis siyang narinig. Mukhang nagkaroon ng raid. Naramdaman niyang bumalik ang pag-asa sa dibdib niya. Sa wakas, may tutulong na sa kanya. Ngunit mas mabilis si Nathan. Sumama ka sa akin! Kinalas nito ang tali sa kanyang mga paa para makatakbo siya. Mahigpit nitong hinawakan ang braso niya. Agad siyang nagpumiglas. Hindi, ayoko. Bitiwan mo ako. Tulong! Tulungan niyo ako. Olivia, tara na! Sigaw ni Nathan sa kanya. Malakas siyang sumigaw. Pinilit siyang saktan ni Nathan. At sa unang pagkakataon, wala na siyang pakialam kung ano ang mangyayari. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa sumama rito. Ayoko sa'yo. Bitiwan mo, sabi ako eh. Malakas na sigaw ni Olivia. Naririnig mo ba ako? Ayoko sa'yo, nakakadiri ka. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Nathan. Kinuha niya ang pagkakataon para makawala. Tumakbo siya ng mabilis. Lumabas siya ng silid at tumakbo sa hallway. Napapasigaw siya sa mga putukan pero nagpatuloy siya. At pagkatapos, may nakita siyang isang taong hindi niya inaasahang makita. Henry! Nakatayo sa dulo ng koridor ang asawa niya. Payat, mukhang pagod, ngunit buhay na buhay habang may hawak na baril. Nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. Olivia! Tumulo agad ang mga luha niya. Henry! Tumakbo siya at nakita rin niyang tumatakbo ito papalapit sa kanya. Ilang segundo na lamang makakayakap na niyang muli ang asawa.
Makakahawak na niya at makakauwi na sila. Ngunit may humila kay Olivia. Napasinghap siya at agad siyang nabawi ni Nathan. Olivia, bitawan mo siya! Sigaw ni Henry at agad itinutok ang baril. Agad nilagay ni Nathan ng isang kamay sa leeg niya. At sa kabilang kamay, isang patalim. Nanigas ang buong katawan ni Olivia. Narinig niya ang sabay-sabay na sigaw ng mga pulis. Ibaba mo yan! Huwag kang gagalaw! Bitawan mo siya! Nanginginig si Olivia. Hindi siya makahinga ng maayos. Parang isang maling galaw lamang, tatama na sa kanya ang patalim na hawak ni Nathan. Lahat ng tauhan at mga pulis nakatutok kay Nathan. Ngunit wala yung epekto rito. Para bang wala itong nakikita kundi siya. Akin siya! Sino may sabing pwede niyong kunin si Olivia? Malakas na sigaw ni Nathan. Nanlaki ang mga mata ni Olivia. Nathan! Hindi nila tayo paghihiwalayin. Desperado nitong bulong sa kanya. Akin ka lang. Hindi ka nila maaagaw sa akin. Tumulo ang luha niya. Nathan, please tama na. Bitawan mo ako. Parang awa mo na. Natatakot na ako. Dahan-dahang lumapit si Henry. Mas naging praning si Nathan at diniin ang kutsilyo sa kanya. Subukan mong lumapit. Isasama ko siya sa impyerno. Napapikit na lang si Olivia. Nanginginig na siya sa sobrang takot. Tingnan mo ko. Ngumiti si Nathan at pinadaanan ng dila ang pisngi niya. Akin lang si Olivia. Umigting ang panga ni Henry at biglang nagpaputok. Napayuko si Nathan at medyo dumiin ang kutsilyo sa kanyang leeg. Henry! Malakas niyang sigaw habang umiiyak. Tumawa si Nathan. Ano? Ano na Henry? Natatakot ang Olivia ko. Ayoko nang tinatakot si Olivia. Sana kasi tinuluyan na lang kita. Panira ka sa aming dalawa. Ibalik mong asawa ko. Mariing sambit ni Henry. Napahikbi si Olivia. Pakiramdam niya isasabog ang dibdib niya sa takot. Nandidiri siya ng sobra kay Nathan. Para siyang masusuka. Pakiramdam niya nadumihan na siya ng lalaking pumatay sa anak niya. Parang baliw na tumawa si Nathan. Sa akin siya! May mga gumalaw sa likuran ni Nathan. Hindi yun agad napansin ng lalaki. Hindi rin agad napansin ni Olivia. Ngunit nang makilala niya kung sino, nanlaki ang mga mata niya nang makita si Gardo. Sumugod ito mula sa likuran. Tumakbo si Olivia ng buong lakas at agad siyang nasalo ni Henry. Niyakap siya nito ng mahigpit. Parang natatakot itong mawala siya ulit. Olivia! Umiiyak na sabi ni Henry. Oh, Olivia, I'm sorry. Are you okay? Anong ginawa nila sa'yo? Humagulgol na lamang si Olivia. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Dahil sa likuran nila ay nagsimula ang kaguluhan. Ayaw sumuko ni Nathan. Narinig nila ang sigawan at ang pag-aagawan. At pagkatapos, isang putok at sumunod ang isa pa. Nang paglingon niya, nakita niyang nakahandusay na si Nathan. Niyakap na lang siya ni Henry. Tahan na. Tapos na, wala na siya. Gabi nang madala siya sa ospital. Masinsinang chinek-up at ginamot ang kanyang sugat. Sinigurado rin ang kalagayan niya dahil sa mga pinapainom na gamot. Nasa tabi niya si Henry kaya muli siyang nakatulog ng walang takot. Nang magising siya kinabukasan, agad siyang napaupo. Nakita niya si Henry na nakatulog sa upuan sa tabi ng kama niya. Napuno agad ng luha ang mga mata ni Olivia. Henry! Agad itong nagising at nang makita siyang gising, tumayo ito, lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Thank God! Basag ang boses nito. Thank God nahanap kita agad. Kung nailabas ka ron ni Nathan, hindi ko na alam kung saan ka hanapin. I'm really sorry honey. Natagalan kitang hanapin. Tumulo ang luha niya. Hindi mo kasalanan. Masaya ako na gising ka na. Salamat sa pagligtas sa akin. Salamat na hinanap mo ko. Makalipas ang ilang oras ay nalaman niya ang buong katotohanan. Nalaman pala nito na kasangkot nga si Luciana. Yun ang dahilan kaya madali siyang nahanap. Mahal ko siya. Mahina nitong sabi habang magkatabi sila. Naging mabuti siyang ina sa akin pero hindi ko mapapatawad ang ginawa niya. Ang sama niya. Ang sama-sama niya para lang masunod ang gusto niya. Napahamak at nawala ang anak natin. Pinunasan ni Olivia ang mga luha ng asawa. Alam niyang nasasaktan ito ng sobra dahil kahit gaano kasama ang ginawa ni Luciana, ina pa rin ito ni Henry at walang anak na gustong umabot sa ganoon. Kinasuhan ko siya at nasa bilangguan na siya ngayon.
Nanginginig ang boses na sabi nito. Sumuko rin naman siya. Mahal ko siya pero galit na galit ako sa ginawa niya. Tumulo na lang din ang luha ni Olivia. Naawa siya sa kanyang sariling asawa. Kung pwede lang na hindi na lang sana nangyari ang lahat ng yon. Mahal na mahal kita. Hindi na kita hayaang masaktan. Hinawakan ni Henry ang kanyang mga kamay at hinalikan. Lumipas ang mga buwan, sinikap nilang magkaroon ng panibagong buhay. Kinausap nila si Luciana, pero mataas pa rin ang pride nito para humingi ng tawad. Sinamahan din siya ng kanyang asawa para magpa-therapy. Sa dami ng pinagdaanan nila pareho, sa tingin ni Olivia ay kailangan nila yon. Hanggang sa unti-unti, muli silang nakausad. Pagkatapos ng 2 taon, biniyayaan sila ng isa pang anak. You did great. Naluluhang sabi ni Henry habang nakatingin sa anak nila. Ang galing mo. I love you so much, honey. Salamat sa pagiging malakas para sa anak natin. Pagod siyang umiti at hinalikan sa noo ang kanilang baby. Sa wakas, matapos ang napakaraming pagkawala, takot, kasinungalingan at bangungot, naramdaman niyang ligtas na siya. Hindi na mabubura ang mga sugat, hindi na mawawala ang mga masasakit na alaala. Ngunit sa wakas, malaya na siya at masaya. At hindi nahahayaan pa ni Olivia na may sino mang kumuha muli ng buhay na halos mawala sa kanya. Ang kwento ni Olivia ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay puno ng pagsubok, sakit at mga bagay na hindi natin kontrolado. Minsan may mga taong magpapakita ng kabutihan, ngunit hindi pala maganda ang kanilang intensyon. Kaya mahalagang maging maingat at makinig sa ating mga kutob. Ipinapakita rin ito na normal lang na masaktan, matakot at mawala ng pag-asa kapag may mabigat na problemang dumarating sa ating buhay. Ngunit kahit gaano kahirap ang ating pinagdadaanan, hindi tayo dapat sumuko sa sarili natin. Mahalaga ang pagkakaroon ng mga taong totoong nagmamahal, sumusuporta at handang tumulong sa atin. Muli ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.